Karon atong paminawon ang makapatandog nga sugilanon sa labing unang sirena. Nagsugod ang tanan sa usa ka pangandoy, usa ka kasabutan, o usa ka trahedya. Dito sa usa ka uma, duol sa dagat, nagpuyo ang magtayaong sila si Vilma og Tirso. Ug sa ilang ikatulong na tuig, nagsabak si Vilma, ug ang iyang gipangita isdang bangos. Apan kung walay makuha si Tirso, si Vilma masuko og mohilak. Naglisod na gid si Tirso. Usa niya nakaadlaw sa iyang kalisud na ay tingog na mitawag niya gikan sa dagat. Kinsa man to? Ang hari sa kadagatan diay. Usa ka dako nga bangos nga gustong mutabang. Ang iyang tanyag, matag adlaw na ay bangos. Simple ra, pero naay usa ka kondisyon. Ug mauni ang bugat ga bayad, ingig pito na niya ang ilang anak, kay desperado naman jud, wanay laing paagi. Misugot na lang si Tirso, ug natawoy ang ilang anak na si Marita. Guwapa og pinangga kaayo sa iyang ginikanan. Milabay ang mga tuig, malipayon si Marita. Apan, nagkaduol na ang ikapitong tuig. Sa katapusan, sa ikapitong tuig, gisugid na gyud ni Tirso ang tanan sa iyang asawa. Unsa may tubag ni Vilma, dili gyud siya mosugot, kay si Marita ang bugtong nilang bahandi. So unsa may ilang pilion, ang pagtuman sa saad o ang pagprotekta sa ilang anak? Syempre, gipili nila si Marita. Gusto ni Tirso nga bayaran na lang taon na ng hari. Apan, nasuko ang hari. Alang niya, ang saad dapat tumanon. Apan murag ang kapalaran na gyud ang milihok. Usa ka buntag na ay bangka nga nindot kaayo. Tungod sa bangka, si Marita sa unang higayon may adto sa baybayon. Ug dito, gikuha siya sa balod. Misingmit siyag pakita tamang, pero uwahin na ang tanan. Gikuha na gyud siya sa dagat. Milabay ang katuigan. Apan ang iyang ginikanan, gabi-gabi naghuwat gihapon sa baybayon. Hangtod usa ka gabi nga hayag ang bulan na ay mga nilangoy nga babae silang nakita. Si Marita kadto, apan lahi na. Katunga tao, katunga isda. Ang unang sirena. Ug dinhi, maghunahuna ta. Unsa man gid ang bili sa usa ka saad nga dili matuman.